Magandang gabi po sa inyong lahat. Tunay na ang buwan ng Agosto ay hindi dapat makilala bilang Ghost Month, kundi ang buwan ng Agosto ay buwan ng maraming pagdiriwang. Sinimulan natin yung Agosto sa pamamagitan ng ating isang buwang pagdiriwang ng ika-73 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating parokya. Kasunod nito ang pagdiriwang ng kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Isang linggo lamang ang nakalilipas, atin namang ipinagdiwang ang maringal na pag-aakyat sa langit, kaluluwa at katawan ng mahal na ina. At ngayon, nakikisa tayo sa kadakilaang ng pagpuputo ng korona sa mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Kaya walang dahilan upang katakutan ng Agosto. Hindi isang nakakatakot na buwan ang buwang ito, kundi ang buwang ito, hindi lamang para sa ating mga taga Peña Francia, ay buwan hindi lamang ng pagdiriwang, kundi buwan ng pananampalataya. Ano ang sa ating pwedeng matutuhan sa pagdiriwang ng ating kapistahan, gayon din ang ebanghelyong ating napakinggan? Meron po tayong kasabihan sa English, it is better to give than to receive. Mas maganda daw pong magbigay kaysa sa tumanggap. Sigurado, ito po ay galing sa turo ni Jesus bilang bahagi ng kanyang mga paalala. Pagbibigay, hindi lamang ng material na bagay, kundi pagbibigay kasama yung sarili. Pagbibigay, hindi lamang dahil gustong magbigay, kundi magbigay ng alang-alang sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pero ngayon ang tanong, paano tayo makapagbibigay kung hindi tayo marunong tumanggap? How can we give if we do not know how to receive? Hindi ba't mas nauna po tayong tumanggap ng buhay, lakas, pagmamahal? Kaya sa wari ko, natuto tayong magbigay dahil nauna muna tayong tumanggap. Malapit na ang Pasko. Maraming mag-exchange gift. At yun po yung konsepto ng exchange gift. Naging madali para sa atin ang makipagpalitan ng regalo sapagkat una muna tayong naregaluhan. Una muna tayong nabigyan. Kaya ito po ang siyang ibinibigay na paalala ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Oo, it is better to give than to receive, but it is also better to receive. Kapantay ng pagtanggap ang kahalagahan din ng ating kakayahang tumanggap. Sa Ebanghelyo na saksihan po natin, naghanda ang hari para sa mga panauhin. Pero ano pong nangyari? Sa mga naanyayahan, hindi pumunta. Madaling salita, deadma. Hindi po tinanggap yung paanyaya. Gayun din sa pangalawang pagkakataon na this time may halo ng pagkukumbinsi. Pero hindi pa rin po tinanggap yung paanyaya. Sa kabila ng hindi pagtanggap sa imbitasyon, karahasan pa ang dulot ng ilang naimbitahan. Pero ganun pa man, ipinagpatuloy pa din ang paanyaya sa lahat. Alam niyo sa natural na antas, no? Di ba? Malimit. Sasabihin natin, kung ayaw mo, wag mo. Matapos ilang beses anyayahan, ayaw pa rin pumunta, sasabihin natin, well, hindi ko kawalan. Yan. Pero parang hindi talaga nagtatanda yung hari sa Ebanghelyo sapagkat sa kabila ng maraming pandededma, karahasan, na bunga ng paanyaya, ipinagpatuloy pa rin ang kanyang paanyaya. Ito hindi lamang dahil masasayang yung handa, kundi naroon yung kabutihan ng hari, ang piging ay para sa lahat. Ang piging ay handa na para sa mga naanyayahan. Mga minamahal ko mga kapatid, ang piging, ang kasalan, ang handaan ay tumutukoy po sa kaharian ng Diyos, na kung saan ang mga naambitahan ay yaong pareho, mabuti at masama. Naroon po yung katotohanan na ang bawat paanyaya ibinibigay para sa lahat. Nagkakatalo na lamang sinong tumutugon, sino ang tumatanggap.
Gayon din po sa ating buhay. Lagi po nag-aanyaya ang Panginoon, pero hindi naman lahat tumutugon. Ikwento ko lamang ng maikli. No? Alam nyo, dahil nga po kapistahan ng Mahal na Birhen, tayo po ay nasa parokya ng Mahal na Birhen, ang reyna dito sa ating sa Paco, Manila, reyna at ina ng ating pananampalataya. Bahagi po ng ating pagdiriwang, mamaya meron tayong paayuda, no? Sa mga parishioners po natin. No? Bagamat kakaunti po yung bibigay natin ngayon, no? Tiga-4, no? Bawat pamayanan. Alam niyo, ichichismis ko lang sa atin lang. Maghapon po ako nasa opisina. Meron 2 pumunta. Sabi sa akin, unang pumunta, "Psst, pwede magtanong." Pag gano'n naman po, hindi naman po tayo magagalit. Sabi ko, ano po yun? Nakatanggap yung kapitbahay ko kanina ng text, may bigayan daw ngayon. Wala akong natanggap. Sabi ko talaga, Panginoon, isang pagkakataon ito, hindi lamang makilala ako, kundi mapaalala ko sa lolang ito, hindi lamang sa panahon ng ayuda, dapat nagtutungo ng parokya. Sabi ko, Nay, meron po tayong konsepto ng palitan. Kung hindi po kayo nakatanggap ngayon, sigurado sa susunod, kayo naman. Ganun ba yun? Natatawa kayo, pero alam nyo, ganyan po palagi yung karanasan po natin. Kaya sabi ko, ano pa kayang pwedeng gawin ng simbahan? Ano pa kayang pwedeng gawin ng ating parokya upang ang bawat parokyano makapagsimba? Pangalawang pumunta, no? May mga requirements po para sa binyag. Sabi po nung magnanay, itago natin ang lugar nila sa dapo. Sabi nung nanay, ba't ang dami hinihingi requirement? Hindi po niya alam na pari ako. Dati nagpapabinyag kami, wala namang mga ganyan ha. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sabi ko, bahagi po ng requirements po yung birth certificate. Bahagi po ng requirements yung barangay certificate. Kailan pa nangyari yan? Wala namang ganyan dati. Doon ako nagpakilala. Sabi ko, ako po si Father. Sabi nung nanay, kaya pala familiar po yung itsura ninyo. Yan po yung mga typical na ilang beses na anyayahan, pero deadma sa imbitasyon. Alam nyo, habang nagninilay po ako, nakakatuwang isipin na sa English, ang tawag po natin sa papiging ng kasal, reception. Na kung isasalin po natin sa Tagalog, ibig sabihin ng reception, hindi naman kainan. Ang ibig sabihin ng reception, pagtanggap. Dahil sa handaan, sa reception, tinatanggap ng bawat ikinakasal ang kanyang mga bisita. Bakit tinatanggap? Sapagkat naroon sila upang makiisa sa kanilang kaligayahan. Naroon din yung pagtanggap ng mga umaten sa kasal, na tanggapin ang 2 ito bilang bahagi ng kanilang pamayanan. Kaya nga, di ba, aminin natin, hindi naman tayo pumupunta doon sa handa, o minsan sa handa rin tayo pumupunta. No? Pero pumupunta tayo sa mga ganitong pagdiriwang, doon sa nag-imbita. Aaten tayo ng kasal, doon sa ikinasal. Aaten tayo ng birthday, doon sa nagbe-birthday, upang makiisa sa kanilang kaligayahan, upang madama rin ang kanilang kaligayahan. Kaya gayon din po sa pagpunta sa ganoong paanyaya. Ang tawag po natin sa regalo sa English, hindi lang gifts. Ang tawag natin sa regalo sa English, present. Isang regalo, hindi lang ng material na bagay, kundi regalo ng aking sarili. Nakita po ninyo na sa pakikiisa natin doon sa paanyaya, we're also giving ourselves. Kaya't matapos tayong tumanggap, natutuhan nating magbigay, sapagkat una muna tayong napagkalooban. Maraming pagkakataon sa sobrang pagnanais po natin makapagbigay, nakalimutan na natin ang halaga din ng pagtanggap. Meron po akong aaminin sa inyo. Nung batang pari po ako, hindi ako sanay tumanggap ng paglilingkod ng iba. Bakit? Hindi po kasi ako komportable. Mas nasanay po akong ako yung nagbibigay.
Ako yung naglilingkod, ako yung gumagawa. Kapag hindi na ako gumagawa nito at ibang tao na ang gumagawa nito para sa akin, hindi po ako komportable. Hanggang sa napagtanto ko na mas magiging makahulugan po yung pagbibigay ko ng pagmamahal kung handa rin po akong tumanggap ng pag-ibig. Mas magiging malalim po yung pagbibigay ko ng paglilingkod kung handa ko rin namang hayaan ang sarili ko na paglingkuran ng mga taong nagmamahal sa akin. 12 taong pari, yun po isa sa mga natutuhan ko. Masayang magbigay, pero masaya din sa pagtanggap kung paminsan-minsan. Sa ganitong diwa natin mauunawaan ang kapistahan na ating ipinagdiriwang. Si Maria ay reyna, hindi dahil sa kanyang setro at korona, kundi dahil sa kanyang natutuhan. Naging madali para sa mahal na birhen ang pagbibigay ng kanyang oo. Bakit? Sapagkat una muna siyang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Tinanggap si Jesus, hindi lamang sa kanyang sinapupunan, kundi tinanggap ang Panginoon sa kanyang puso at buhay. Kaya ito po yung hamon ng ating pagdiriwang ngayong gabi. Tularan po natin ang mahal na birhen, inakyat sa langit, dinakila, hindi sa kanyang sariling gawa, kundi dahil sa lahat ng mga magagandang bagay na ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Ngayon marami po tayo, kasi pagkatapos po ng ating misa, dahil nga po Queenship of Mary, ang mga choirs natin naghanda po ng maikling programa, hindi lamang upang pakinggan natin, kundi parangalan ang mahal na birhen sa pamamagitan ng kanilang awitin. At panalangin ko po, tayo dito sa Peña Francia, sabi ko kay Brother Rodel, para mainam yata na kapag kapistahan ng mahal na birhen, dapat tunay nating ipagdiwang. Mahal na birhen ang ating patrona, ina ng Peña Francia. At ngayon, Queenship of Mary, sabi ko, magsaya tayo. Mamaya po, pagkatapos ng misa, aanyayahan ko kayo, huwag muna kayo umuwi ng mga bahay. No? Pakinggan po natin yung ating mga choir. No? Sandali lang naman po yung kanilang mini concert. No? 5 hours. Mga 5 hours lang naman daw po. Pero ganun pa man, no? Meron tayong pa-street food sa labas. No? May, anong tawag sa mga bibenta? Hindi pala ibebenta yan. No? Libre po yan. No? May palamig, no? May dynamite, no? Para po sa lahat. At higit doon, pagkatapos noon, yung mga kaibigan natin sa BEC, may paayudang bigas at noodles. Tumatanggap tayo ngayong gabi, hindi lamang dahil tayo ay mabuti. Tumatanggap tayo sapagkat una muna tayong napagkalooban. Naging madali para sa atin ang pagbibigay sapagkat una nating naranasan kung paano ang tumanggap. Mahal na birhen, ang reyna ng aming buhay, ipanalangin niyo po kami. Amen.